Malaki ang pinsala sa agrikultura, hatid ng mga dumang bagyong Maring, Labuyo at ng Habagat ngayong buwan ng Agosto. Batay sa ulat ng Department of Agriculture, matinding na apektuhan ng mga taniman ng saging, mais, bigas, mga palaisdaan at iba pang livestock sa ilang bahagi ng Luzon. Para sa detalye, balita mo kami Julius D. Samburo. Matapos humagupit sa Pilipinas ang habagat na pinaigting ng bagyong si Maring, kitang-kita ang naging pinsala nito di lamang sa traktura kundi pati sa sektor ng agrikultura. Tinatayang nasa 2.6 na bilyong pisong produktong pang-agrikultura ang nasira sa ilang parte ng Luzon. Karamihan sa mga ito ay ang mga pananim na mais at palay. Ayon sa Department of Agriculture, tinatayang nasa mahigit 200,000 metriko toneladang mais na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso ang nasira. Samantalang nasa 12,000 metriko toneladang palayan na nagkakahalaga ng 480 milyong piso ang nasalanta. Inilahad ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na karamihan sa mga maisan at palayang apektado ay mula sa Region 1 na siyang isa sa pinakamalaking taniman ng mais sa Luzon, habang sa Region 3 naman ang pangunahing apektado sa tanim na palay. Dagdag pa niya na hindi ganoon kalaki ang pinsala sa palay at walang magiging epekto ito lalo sa presyo. At kaya pa din naman ng Pilipinas na abutin ang pagiging rice self-sufficient goal nito hanggang sa matapos ang taon. Tinataya nilang aabot sa 600,000 metric tons ang total annual allowance para sa pinsala ng bagyo. Pero paglilinaw nilang hindi pa naman ito naaabot ang 25% ngayong taon. Samantala, ilang agricultural products din ang apektado gaya ng saging na umabot sa mahigit 14,000 metriko tonelada o halos 130 milyong pisong pinsala. Sa livestock na 4 million pesos at ang pangisdaan ay nasa mahigit 1.7 milyong piso. Sa aming pagtungo sa ilang palengke sa Kamaynilaan, gaya sa Balintawak, hindi din naman ganoong nagtaas ang presyo ng isda, bagkus naging matumal pa ang benta nito. Ito po mga bangus natin, abay napakarami po. Titanong natin kung nagbago po ba ang presyo? Hindi masyadong tumaas. Pero ang alam ko, isang dagat tumaas kasi walang biyahe mga isang dagat, wala nakakaano sa laut. Ito kasi malapit na ito, mga face pad lang ito eh. Pero hindi siya ganun kabili kasi walang mamimili. Tumataas po ang isang dagat pero wala pong mamimili. Nasa magkano po ba ate po mga Katulad po nito, ayan to, 90, 80, ganun lang po ang presyo niyan. Dati yan, nung pagkaano, nag-100 yan. Ngayon, ganun ang presyo, 80, 90. 80, 90 po? Yung mga ganun naman po mga malalaking style po. Nasa... Ganun din po ang presyo. Ito, 70. 70 to 90 pesos po ang range. Minsan eh. Opo, dito po sa mga tilapia natin. Tilapia, ganun, mataas din po tilapia pero hindi po siya maita. Ganun din po. Kung nabentahan ng normal na walang ulan, walang bagyo, ganun din ang bentahan, hindi po nagbago. 75, 70, 80. Inaasahan namang sa susunod na linggo ay may lalabas na nakagawaran ng kabuuang datos ng mga pinsalang dinulot ng bagyo at muli nitong ibabalik ang kasiglahan ng agrikultura na target ng Aquino Administration na palakasin maglaon man ang mga taon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburo.